Sa relo ni Kong Benny Abante, yung Richard Mill, na tama ba yung pag-pronounce ko? Na Yeah. na relo na Tama, hindi dapat or hindi yata nanggaling sa ICAF. Oo, yun ang Sa sabi ikaw ko. po. Oo, sabi ko na ang ganda naman ng rilo ni ni Congressman Napansin mo Abante. pa talaga yun. Oo, kasi napansin na lahat eh. So sabi ko, alam nga namang galing niya sa ikapu, hindi ba? So sabi ko, sa lahat ng Abante, siya ang paatras. Mga ganyan. Hindi naman niya ako kaaway eh. Kasi komedyante, hindi mo naman talaga kaaway. And they know that. Yeah. Hindi kagaya kay Falsis, nagiinit yung ulo niya kapag nabanggit si Falsis, hindi ba? Oo nga, may bagong show na yan ngayon. Oo nga no? So, do you really think Bulacan Governor Daniel Fernando deserves Huwarang Pilipino Award? Well, sabi nga, meron isang senador nga, mas gusto niya tuwarang Pilipino. But that's another story. Huwag na natin magitin kung sinong senador yun, hindi ba? Welcome back to The Spokes, Attorney. Yeah. For those, My first time to meet you. No? Oo And nga I'm po. fascinated. Ah, And I'm, nice time yes, si and I'm ano. happy. I'm happy to have you as our guest. No? Para naman, I think we need a break, Attorney Yes, ma'am. Trixie. Masyado Desperately. tayong, we were talking about the first year anniversary of the detention of TRRD. Yes, It's kind of personal and emotional. No? So now, I think we really need to break. We need a good laugh. Eh, ma'am. Magandang umaga din, ma'am. Gusto ko yung ma'am, welcome back. First time lang tayo nag-meet, hindi ba? Well, sa Spokes. Welcome back dito Sa sa The Spokes. Ah, sa Yeah, you programa. are. It's your second time. Pero ma'am, masarap pa, it's always been an honor to be invited back. Ito yung show na persado akong gumising ng umaga. Masarap sana Pareho matulog. tayo. Opo. Ang hirap gumising. Oo, ma'am, Ako, hirap I have to gumising, wake up ma'am. at 4 o'clock in the morning. Literally ba yan, ma'am? O gumising sa mga issue? Pareho. Pareho. Gisingan na. Yes. So, Kalampag. Attorney, as a lawyer and a stand-up comedian, when you look at the Philippine politics today, is it harder to to do legal analysis or harder to laugh? Kasi para ang daming nangyayari. Mas okay ka pa ba? Natatawa ka pa rin ba sa nangyayari? Sabi ko, kay Attorney Trixie kanina, sabi ko, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko sa debate. Will I be amused? Will I be dismayed? Or how about you, Attorney? Where do you get that? Asan ang ugot nyo? Well, actually, ma'am, tingin ko kasi yung comedy is truth without violence. Through comedy, you're actually able to get across certain sentiments which otherwise people may not accept. Kasi sobrang polarized tayo eh. Yeah. So, pag nagpapatawa ka... Pag politiko yung pinag-uusapan pag politiko yung Attorney, masyado tayong pinag-uusapan, polarized. although hindi naman mahirap magpatawa kasi yung mga politiko, joke na sila mismo eh. Correct. So, kaya Hirap okay itarko naman. yun eh. Ha? Halimbawa, si Attorney Ed was the one who, it's making the rounds right now. Siya yung nagsabi na from never again to why not. Why not, oo. Diba? So, but that got it across eh. Sa totoo lang, Kumalat it na was nga ho, eh, oo. kalat na kalat. Very few people know that it was Attorney Ed who actually, first brought it up. So, Made it popular. Ang kwento kasi niyan, ma'am, meron akong show, tinanong ko, sino ba dito yung mga kakamping? Tataasan sila ng kamay. Sabi ko, naalala niyo ng kamping, ang yayabang niyo, di ba? Unfriend kayo. So, may nalalaman kayong never again. Tapos ngayon, why not? Ano nangyari, hindi ba? Pero totoo eh. So, syempre, natatawa sila, but but at the same time, Ang ginagawa ko naman kasi, hindi naman ako nag-advocate ng anything. What I do, sinasakyan ko lang din yung sentimento ng mga tao, iniisip nila. I'm just pointing out the absurdities of some of the things we do. Yeah. So, yun lang yun. Ganun lang naman yun. And I think it's important, no? Kasi Filipinos are happy people. Diba? And I totoo. think by this approach na ginagawa niyo po, Attorney, this will really help get the attention of the most of our Filipino people, especially yung masa natin, na most of the time, parang sila, ang reaction na nila, wala na akong pakialam, parang bahala na kayo dyan. Kasi iyan na naman, so parang wala namang mangyayari, yung iba nawawala na ng pag-asa. But we don't want that eh. We want our kababayans to always have that concern, diba? Regardless of their mga political biases. Pero we want them to be concerned about what's happening in the country. Don't you believe na, is this really helping the Filipino people to understand the current events? Well, to a certain extent, kasi napansin ko, pag napatawa mo yung mga tao, medyo nagre-relax na sila eh. And they'd be willing to sit down and discuss things with you. Hindi kagaya nung umpisa pa lang, mainit na kayo, hindi ba? Well, parang kasi suntay, nag-iinit ka palagi. So, it doesn't work eh. Familiar yun. So, sample of your commentary. So, did we- Lalo din. Naalala ko. With, on Congressman. Kong Suntay. Yes. So, what did you say about,
Kong Suntay? Well, sabi ko, ginawa ko lang yung joke, yung mga scenario. Sabi ko, nakita ko si Bong Suntay sa Shangri-La Mall. Nag-init din yung ulo ko parang mga ganyan, hindi ba? So, kasi masyado siyang mainit. Of course, yung kay Topacio, lagi ko rin niloloko si Topacio kasi sumabay pa. Pero alam mo, marami nga nagsasabi sa akin, dapat hindi ko rin niloloko si Topacio because at the end of the day, he's unique, he's one of one, Sabi nga ng kaibigan ko, Just alam mo, like you. sabi nga sa akin, alam mo ba, hindi mo naisip na at the end of the day, itong si Atty. Topacio, nag-iisa lang yan. Naisip ko naman, buti naman. Parang hindi ko naman kaya yung dalawa pang Topacio, di ba? Isa pa nga lang, parang, wait. It's too much na, no? Too much na. Di ba? Isipin mo naman, nagkakagulo na yung bayan, hihirit siya ng mga bagay na hindi. One of a kind talaga. One of a kind. He's one of one, as I always say. Pero maraming na-entertain. di ba? Totoo. He has his own show. He has a radio show. I think sadya niya yun So he knows what he's doing. That's the thing about him. Kasi Alam he's niya yung very ginagawa witty niya. Di ba? Naging guest natin siya. He knows what he's talking about. Alam niya yung ginagawa niya, oo. And the way he answered the Ann Curtis issue was, kumbaga, walang makahirit Paano gagawin mo, hindi ba? Yes, So, kasi alam niya kung paano mag-trigger din. At alam niya rin yung market niya. True. Which I think is a hallmark of a person who knows what he's doing. So, Torn, sorry. Torn, I wanted to ask, syempre, nag-aaway yung dalawang Yun senador. nga. Debate yung dalawang senador. What's your take And- on... And just to add to that, Torn Trixie, di ba, sabi niyo kasi kanina, na pag napatawa mo na yung tao, medyo, nagiging relax na sila. Baka kailangan natin dalhin sa Pakilala. Senado, sa Senado si Atty. Kilala kita pala kay Senator Ping. But please, go Naku, ahead. mayroon pa pumunta ako minsan dyan na-invite ako na resource person ng isang bill. So yung mga staff nila nilalapitan ako, ano ba pinagsasasabi mo? Ganyan, hindi ba nagagalit yung iba, but they find it amusing. Pero yung tanong ni Ma'am Trixie kanina dun sa awayan ni Marcoleta at ni Lacson, actually ayoko lang magpang-abot sila. Kasi pagkaya nagsabunutan, meron isang lugi. Hindi ba? Di ba? Ayoko talaga Ang mahal pa mangyari naman yan. nun. Oo, lugi yung isa di ba? So, but seriously, sabi nga ni Senator Lacson, yun daw mga sinabi ni Marcoleta, he described them as mere prevarications. Actually, hindi ko masyadong pinansin niya kasi hindi ko alam ibig sabihin ng prevarications. Masyadong malalim, gumagamit ng English kahit Amerikano hindi na ginagamit, hindi ba? Papaliwanag ni Atty. Trixie mamaya. Pero but seriously, sabi nga rin ni Lacson, hindi ba, wala daw sa hulog si Marcoleta. Siyempre, wala rin naman siya sa hulog. But at the end of the day, it's a good it's a good debate. Kasi may mga issue sila. So, maganda din naman na ilabas na nila, hindi ba? Yeah. So, anong take niyo naman? Ang hirap pag-usapan ng serious issues pagka ganyan. Anong take mo naman kay Kong Eric Yap? Sabi niya, nag-post siya na he is fully surrendering his life to God. Well, if that is the case, ibig sabihin, dapat magkasya na lang siya sa ikapu, hindi ba? Bakit niya napapakilamin yung mga flood control projects, yung mga issue na yan. Di ba? Yun nga sabi ko, yung nga problema ni Joel Villanueva Hindi pa nagkasya sa ikapu, hindi ba? But allegedly lang naman yan. Allegedly. But the point is, para kaseryoso na, I think, mas maganda, wag mo muna gamitin yung Diyos if there is an issue against you. Even if you feel like you've done nothing, feeling mo inosente ka, I guess ultimately, it makes sense to allow the pieces of evidence to actually prove your point. Instead of saying stuff like, nanumbalik ako sa Diyos, because it doesn't send the right message. Maraming mga tao lagi lang silang nagagalit, hindi ba? So I think yun ang tingin ko sa ginawa ni Congressman Yap. Mas maganda tahimik ka na lang muna. Focus on the evidences. Minsan malaking bagay din pagtahimik ka sa asawa ko, malaking bagay, tahimik ako. Hindi ba? So I think that's what basically he can do right now. Tahimik lang. So, na-imagine kung hindi kayo nag-aaway ng asawa mo. Mamay, pag nagsasalita siya, hindi mo na ako nakikinig. So, hindi ako sumasagot. Hindi ba ganun lang naman niya. Pero may favorite game kami mag-asawa. Yung uhula ako, ba't siya galit? Ganyan. Lagi akong talo. So I guess at the end of the day, if you find yourself at the vortex of some controversy, it makes sense na lumayo ka lang muna, tumahimik ka, and allow things to unfold instead of, magpapanik ka and you say things that would just, nail you further, so to speak. Your thoughts behind your post, yung matapang si Senator Raffy Tulfo, wag lang kay PBBM. Naku, hindi ko nga alam na nag-viral yan, hindi ba? Mamaya ipatulfo na nila ako, hindi ba? So, paano Hindi paliliwanag ko? Hindi malayo, hindi ba? Hindi ko naman alam na magba-viral yan. Wala, naisip ko lang naman kasi ang tapang-tapang niya. But I realized there are certain issues he normally wouldn't talk about, At marami mga tao nakakapanan. Di sinusundan ko lang din naman yan. So I made a joke about that.
Sabi ng mga tao, hindi ba? O ma'am, ikaw ipitin mo, kulang na ang bayad ng guesting dito. Pambihira ka naman. Ikaw, ma'am. Kasi trabaho namin yun eh. Nangiipit ka pa sa akin eh. Hindi naman. Certainly, sinusundan ko lang kasi ang ginagawa ko kasi when I come up, akala ng mga tao kasi, seryoso ako about those stuff. Ano? Kasi meron akong mga seryosong sinasabi, but I'm wearing my hat as a lawyer or sometimes as a political analyst. But it's good. But You but know as a yung stand-up legal comedian, reputation, yeah, but as a stand-up comedian, I say things. As a stand-up comedian, sinusundan ko lang yung sinasabi nila. Kasi yung sinasabi nila, ba't ang tapang-tapang daw ni Tulfo, tapos pagdating kay BBM, hindi. So yun ang sabi ko, bilib ako kay Tulfo, astig, tapang-tapang, wag lang tungkol kay BBM. So yun yung binanggit ko. Ayun kay Marami Kong- nagalit na naman. Ayun sa relo ni Kong Benny Abanteng, Richard Mill, na, tama ba yung pag-pronounce ko? Na, Yeah. na relo na Tama, hindi dapat or hindi yata nanggaling sa ICAF. Oo, yun ang sabi Ikaw ko. po. Sabi ko na ang ganda naman ng rilo ni ni Congressman Napansin mo Abante. ba talaga yun? Oo, kasi napansin na lahat eh. So sabi ko lang naman galing yan sa ikapu, hindi ba? So sabi ko sa lahat ng Abante siya ang paatras. Pagkatapos ito, baka ma-disbar na ako. Yung guesting na to. Natuwa ko sa Nagtanong ka ba? attorney. Oo. Ito ba may mga nag-react na ba sa mga comments mo dun sa mga especially for the politicians? Syempre, dahil syempre, sobrang And ano yung polarizing. worst? Sobrang Ano? polarizing ang politika. Syempre, may mga nagagalit. But for the most part, Hindi, people understand what I do. Personally, for example, Kong Benny Abante, siya ba mismo nag-react ba siya? Or si Kong Hindi Eric naman Yap? sila, Hindi sila. interestingly, hindi naman sila nagre-react dahil unang-una biro eh. Tsaka syempre pag stand-up comedian, hirap din kalaban. Sa iba din kami sumagot, iba kami mag-isip eh. I remember, inaantay ko nga magalit sa akin si Atty. Guanzon. Kasi di ba sinasabi nila, si Atty. Guanzon parang si Miriam Defensor Santiago. Alam niyo, si Senator Miriam nagpaaral sa akin eh. I was so poor at that time. Siya nagpaaral sa akin, tapos siya yung boss ko. So sabi ko naman, Bakit actually, sa totoo Ateneo naman. ka pinag-aral? Hindi po ma'am. Ma'am, scholarship naman. Ikaw naman. Okay, ma'am. sige. Akala nila Kasi naman taga ko. UP yun eh. Mukhang yayamanin. Mamayaman na tayo ngayon. Syempre, Okay, ma. sorry. Gumugulong na tayo sa pera na, di ba? Dapat seriously, sabi ko, totoo naman na parang naniniwala ako na si Atty. Guanzon, para naman siya talaga si Senator Miriam. Temu version nga lang. Teka, hindi ko sigurado masyado kung ano ibig sabihin, pero nakakatawa pa rin, Pero diba? aminin mo, ma'am. Shopping up yun. Miss Trixie, aminin mo. Secretary Trixie, aminin mo. Alam mo yung ibig ko sabihin. Di ba? Oo. Papaliwanag ko sa iyo, ang hirap mo palang audience. Pag mo ma'am kasi ganito yan. Di ba? Sa online shopping now, kung gusto mo yung makabili ka ng mura, pero yung quality hindi masyadong maganda, sa Temu ka bibili. So, yun yung Okay. So, I si got it. Guanzon, para siyang si Miriam, pero Temu version. Okay. Nagulat ka ako na babalik sa joke. Dinala ng mga dyaryo, may mga nabasa ako ginawang news. Teka, hindi ka ba natatakot kay, Basta kay binas Atty. Guanzon? Alam mo naman Eh, yun. kwela din yun. Alam niyo yung ginagawa niya, ma'am. So, Oo. if you see her in person, alam niyo yung ginagawa niya. Eh, At alam kaibigan ko, alam niya natin yung yun. ginagawa ko. Kaibigan niya. Kaya most of the time, hindi niya ako papatulan kasi hindi naman niya ako kaaway eh. Kasi yung komedyante, hindi mo naman talaga kaaway. And they know that. Yeah. Hindi kagaya kay Francis, nagiinit yung ulo niya kapag nabanggit si Francis, hindi ba? Oo nga, may bagong show na yan ngayon. Oo nga no? So, do you really think Bulacan Governor Daniel Fernando deserves Huwarang Pilipino Award? Well, sabi nga, meron isang senador nga, mas gusto niya tuwarang Pilipino. But that's another story. Huwag na natin magitin kung sinong senador yun, hindi ba? Pero that's actually the point eh. That's the irony of it eh. Kasasangkot mo lang sa isang kaso sa NLEX. Tapos may huwadang, Kaya nga. siguro Yeah. huwadang, Yung timing, ano? dapat huwadang Filipino ang dating niyan, hindi ba? Yun nga sinasabi ko, I think you couldn't understand these people eh. Kung may problema ka, that's not how you fix things, hindi ba? So hindi ko alam, malaki naman yata binabayad nila sa PR, hindi ko alam bakit Crisis ganyan manager naiisip nila ang mali, ano, Oo Atty. nga. Trixie? Kulang. Oo, hindi mo lang ako nag-iisip Kasi eh. timing is very important. Tama kayo, di ba? Oo, ma'am. Timing, ang importante. Sa asawa ko, kailangan may timing yan bago ako makalusot eh. So, timing is actually very important. Totoo naman. Nag-comment ka about yung Iran-Israel-US tensions at Sabi ano. ko nga ulit. Hindi ko na maalala eh. Tapos sabi mo biglang nagkaroon ng dumami yung foreign policy experts. Oo. Nakakatuwa yung kahit yung walang alam may sinasabi. Di ba nakakatuwa? Saka naman nakakita. Sa Pilipinas lang yun eh. Kahit hindi nila naiintindihan, nagko-comment. Di ba? So, hindi sila nakakatulong. And that's actually very problematic sa atin. Ano? Yung mga Filipino kasi... Mahirap pa naman kung maraming nakikinig sa kanila. Yes, ang problema kasi mga Filipino nahati na sila, no? Meron na silang tinitindigan. And of course, partly we can blame social media for this because we've seen the emergence of echo chambers. So, anong nangyari? Nagdesisyon na sila kung anong pinaniniwalaan nila. Hindi, shut off na sila even if truth gets in the way.
So yung mga sinasabi nila, kahit sila mismo pinaniwalaan nila, kahit hindi totoo, feeling nila may karapatan na silang magsalita. Yan ang problema sa social media, napansin mo, Ma'am Rayleigh, hindi ba? Yung mga bobo biglang lumakas yung loob. Alam mo yung ganun? Dati yung mga bobo, tahimik lang sila, ayoko magsalita. Eh sa social media, naisip nila, Pwede ang dami natin. Parang kontrolado natin ito. Go girl, di ba? So yun ang naging problema dyan eh. So yun ang naging So pag problema. marami na silang followers, feeling nila tama feeling na nila sila kaya talaga, nila, di ba? Eh, yung mga bobo, problema dyan, di naman nila alam na bobo sila, hindi ba? Magagalit si Lariga doon. Ayaw ni Lariga doon ng bobo eh. Alam mo kung bakit siya galit sa bobo? Kasi parang magnanakaw yan. Di ba? Ang magnanakaw ay galit sa... Okay. Sa kapwa Magagalit ka naman sa akin. magnanakaw. Joke lang yan, ha? Oo. Oo, eh, comedian ka nga, Comedian attorney. ako So, eh. no holds barred, di No ba? holds barred, Oo, oo. ganun talaga. Di ba? So, if you hear Donald Trump speak, he tells us America is winning the war, but in social media, especially in TikTok, Iran is winning. Who should people believe? Yun yung sinasabi mo kanina. Ang hirap na social media, no? So, kasi nga, hindi mo na minsan alam kung anong totoo at hindi. Tapos ngayon, presume pa natin na foreign policy experts yan. Oo, Si Attorney ma'am, oo. Chico. Hindi niya naman ako minimuha na may mga ganitong tanong. Kinabahan tuloy ako. Si Ma'am Trixie lang yung may ano sa ganyang mga bagay. Ano ka? Di pasa natin kay Attorney Ano ba, Trixie? seriously, I guess yun yung nagiging problema right now. Nagkakaroon ng giyera. Figuratively, may giyera pagdating sa naratibo, eh, no? So, ang dami mga pinipedal na narratives depending on where you're coming from. Of course, the left-wing liberals expectedly would always say no to everything Donald Trump would say, no? Kahit maganda na yung ginagawa ng mama, they would always find some reason to criticize him. Paninindigan nila talaga yan, hindi ba? So, halimbawa, dito sa Iran, nakita mo naman, on the one hand, bagamat hindi tama yung ginawa ni Donald Trump, nananahimik yung Iran. And there's a reason why for several years, walang diretsyon gera sa pagitan nilang dalawa. Remember, during the Islamic Revolution of 1979, up to now, may mga tension, but it has not actually resulted into anything significant. Mama, may alam din tayo, ha? Marami ka nga yan. Significant. No, but seriously, ang point lang natin, Hindi kayo ginera niya na nga. So on the one hand, may mga issue about that, ano, you can actually discuss the propriety of what he did. But on the other hand, ang problema sa mga left-wing liberals, dahil ayaw nila kay Donald Trump, kahit may mga positive things there, they would always find reason to dismiss them. Halimbawa, may mga babaeng lumabas sa karsada at natuwa dahil dito nangyari sa Iran, o dinidismiss nila yung pinagdadaanan nila, hindi ba? Tapos pagka-question mo yan, Islamophobe ka, kung tutuusin, hindi naman dapat pinag-aawayan ang issue sa mga kapatid nating Muslim. Alam mo ba, true story ha? Nag-show ako sa Iligan, ang nanood mga 400 Muslim brothers natin. So, nabilib ako sa mga kapatid nating Muslim, alam mo kung bakit? Hindi ko ninitin ba tayo nakipag-away sa kanila. Unang-una, totoo to ha, ang rich ng culture nila, they add so much layer to our own Filipino cultural heritage, so you know. Kaya hindi mo pwedeng, you cannot dismiss them. Pangalawa, sobrang silang resilient. I've been to Ground Zero, wala pang bahay, ma'am. Ang tapang nila, nakaka-inspire mga kapatid dating Muslim. At pangatlo, ito, kailangan ko sabihin nito, natutunan ko na sa lahat ng mga Filipino, yung mga kapatid nating Muslim, sila pinakamagaling magkabit ng tempered glass. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Paano mo naman nasabi yan? Ma'am, sa Green Hills na lang eh. Alam ba, sa Green Hills, magpapakabit ako ng tempered glass kasi hindi Muslim. No. Sorry, hindi ba? No, but seriously, marami akong mga kaibigang Muslim na naging kaibigan ko. I always know where they're coming from. And sometimes it makes sense not actually to speak for them. Lalo na, of course, sa mga Filipino, hindi na masyadong problema yan. Pero yung mga Muslim, malimbawa, sa Middle East countries, hayaan mo sila yung magsalita. You know, it's not your job to actually speak for them, particularly kung hindi mo naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan Ang mga nila. sentiments nila. Kasi sila, ang sabi nga, Live you couldn't reality be more naman. offended than the victims. Yes. Yan. Hindi ba? That's true. You couldn't be more offended than the victims. Attorney Chico, sabi mo that Philippine politics is sometimes a comedy show. Is our political system, oh my gosh, this is an obvious question, becoming a joke? Or are we just really seeing the punchline? But before you answer that, the folks will be back after this short break. Kanina masyado nang masakit yung siya ni Aileen, mga kulang na lang gumulong na sa katawa, attorney. No, pero, di ba, sad to say, yun yung madalas naririnig natin ngayon, that our politics is becoming a joke. Attorney, ano ba ang punchline talaga nito? Hindi man, ang sabi nila, ang politika raw parang joke talaga, no? Pag hindi ka natawa, ibig sabihin baka hindi mo naintindihan o baka corny, hindi ba? So yun yung problema, ang daming bagay na hirap nang intindihin. Tapos nag-iba na rin yung forma ng mga politiko ngayon. Even yung mga spokespersons, I remember during the time of Secretary Trixie,
there's so much dignity to the post di ba? And hindi, totoo naman Kasi ngayon, di ba, si Auntie Claire parang may dala lang na tampipi, Ang daming bumibili meme. ng bango Ang sa daming mga palengke, memes kasi kung magsalita. ngayon Ay, hindi ko din understand that as a spokesperson. Why do you have to behave that way, di ba? Di ba, parang lang siyang tumatawad ng presyo ng galunggong sa tindera. Parang ganun yung kwentuhan niya, parang nagpapaparlor siya, tapos nakikipagguntahan sa kumarin niya. Ay, hindi ko din understand that, di ba? Why couldn't we go back to how we do things? Kung spokesperson ka, ipaliwanag mo yung mga polisiya ng Pangulo. But because a lot of people don't understand that you are actually the extension of the President. alter ego of Yeah, the the alter ego of the President. And the mouthpiece, President being yeah. the Chief Executive, all the things he would say would not necessarily Exactly. amount to state policies, That's kagaya correct. ng mga Wala proclamations. nang personal They carry so much statements. weight. Yes. They carry so much weight. So kung ikaw is spokesperson, sabihin mo yung mga ganyan salita, hindi siya masyadong nakakatulong, lalong nagdi-divide yung taong bayan. Kaya lang ang problema kasi in the age of social media, they sell mas mabibili yun Hindi ba kahit yung mga programa, kinukuha nila yung mga controversial na individual. Kasi ang mga tao kasi, yung pag natitrigger ka, nagda-drive din yan ng viewership So mas maraming natutuwa rin, hindi ba? So I also understand where she's coming from. Is the office of the spokesperson a ratings game? Yeah, to somebody a has certain extent. in my opinion, somebody should be doing that and not the spokesperson. If you want to get the attention. I get it. Pero baka ginagawa niya rin yan para kung magagalit ka sa Pangulo, sa kanya ka nalang magagalit. That could also be a good Yun, yung shield. Totoo yan. That could be a good Parang, possibility. ba yung tawag doon? Lightning rod. Pero nag-iba kasi talaga, I really remember during your time kasi ma'am, I saw how you conduct yung mga briefings and mga press conferences. Talagang you're really the extension of the President Hindi ko lang alam for some reason kung anong nangyari, bakit naging napalitan ng ganito. Pero mukha namang masaya sila, hindi go. Yung sample of your take on how long international trials can last in reference to the ICC case against former President Rodrigo Duterte. Mahaba talaga yan, Kung sabi ko nga, kung buhay pa si Enrile, kahit siya kakamatayan niya rin talaga yan Because it's really difficult to understand anong nangyari sa ICC. Number one, walang pondo ang ICC kasi a lot of people should know that. Ang pondo ng ICC, nanggagaling lang yan sa mga member states. May mga member states, may utang, hindi nagbabayad. Nagkakapera lang sila kapag nagawa ng deferral ang UN Security Council. So that's how they get their money. So limited yung mga sitting judges. Pangalawa, marami ding mga kaso, hindi din nila alam yung gagawin nila. So ang hearing diyan, ang trial diyan umaabot ng 8 hanggang 10 taon. Ilang Standard taon is na 7 years. ilang taon na si Duterte. Oo, he is 80 years Oo, old. lagi niya kasi sinasabi rin na baka hindi niya naabutin at syempre kung maka-Duterte ka, if he dies, hindi ba dapat 2028 kasi syempre malaking bagay 'yon. Pero kung kalaban ka naman at some point in time, not 2028, hindi ba? Yeah. Depende kung ano tinitingnan. Pero matagal talaga 'yan. And interestingly, wala pa sa kasaysayan ng ICC, wala pang nag-file ng petition for interim release na pinayagan. Wala pa rin pagkakataon na itong confirmation of charges ay may nanalo. So kadalasan tinutuloy nila sa trial. 4 lang ang na-acquit dito sa ICC, 13 convictions. Sa 4 na yon, 3 during trial, yung isa during appeal. So kaya nga the odds are against the President. So I would not be surprised if the findings of the ICC would be to proceed to trial.